Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga mga kasama, Pope Benedict XVI nanawagan ho ng pagkakaisa sa mga kardinal na pipili ng papalit sa kanya. With all my heart and prayer and love and with my thoughts and strength, I would like to work for the common good and the good of the Church and mankind. Malacanang nanindigang walang negosasyong mangyayari hanggat hindi bumabalik sa bansa ang grupo na mga kiram. Publiko binalaang huwag maniwala doon sa soup number 7 na sinasabing may stem cell. Kasama na itong soup number 7, ito'y walang katotohanan, no? Wala, hindi mabisa at panluloko lamang. Unang araw ng Fire Prevention Month, sinalubong ng ilang insidente ng sunog. Sa negosyo, Parañaque muling nagbukas ng SPES o SPES program para sa mga mahihirap na kabataan. Tibayong dagat, Pope Benedict XVI nasa Castel Gandolfo na. Swiss Guard tiniyak ang kaligtasan ng Santo Papa. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Para tuloy-tuloy ang biyaya ng Tuwid na Daan, kailangan kong maging kasangga ang buong Senado. Sani Angara, Pam Aquino, Alang Cayetano, Cheese Escudero, Risa Ontiveros, Loren Legarda, Jambi Madrigal, Ramon Magsaysay Jr., Coco Pimentel, Grace Poe, Antonio Trillanes, Cynthia Villar. Huwag na tayong umatras pa. Huwag na natin balikan ang katiwalian. Sama-sama nating ihatid ang Team Pinoy sa Senado. Bumoto ng tweet. Iboto ang Team Pinoy. Political advertisement paid for by Liberal Party. EDSA Corner, General MacArthur Avenue, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ng Biyernes ngayon, Marso 1, 2013 na. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas! Ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DYME 783 RMN Masbate, DYRI 774 RMN Iloilo, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro at DXDR 981 RMN Dipolo. Live international via www.rmnnews.com at RMN New York, USA. RMN News Nationwide. Mga kasama, tiniyak ni Pope Benedict XVI na susunod at magiging maayos ang pagpili ng hihiranging bagong Santo Papa.
Ito ang kanyang sinabi sa uling pagkakataon niya na humarap sa mga kardinal na ginanap sa Sala Clementina ng Apostolic Palace sa Vatican City. Ayon sa Santo Papa, patuloy siyang magdarasal para sa kaayusan ng paghalal ng susunod na lider ng simbahang Katolika. And with all my heart and prayer and love and with my thoughts and strength, I would like to work for the common good and the good of the Church and mankind. And I feel very by your sympathy. We'll go together ahead with the Lord for the good of the Church and the world. Thank you all very much. So, accept my blessing. May God bless you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Thank you all, and good night. Thank you all. Umapela rin ho si Pope Benedict XVI sa mga kardinal nito na isantabi muna ang anumang hindi pagkakaintindihan sa pagpili nila ng papalit sa kanya. Umalis kaninang alas 3 na madaling araw, oras o yan dito sa Pilipinas, ang Swiss Guards na nagatid sa Santo Papa sa gate ng Castel Gandolfo, simbolo na bakante na ho ang pwesto ng Santo Papa. At pagsisimula naman ang proseso ng transition sa Vatican. Manatili naman ng ilang linggo sa Castel Gandolfo si Benedict bago lumipat sa kumbento sa Vatican Gardens na magsisilbi niyang permanenteng tirahan. Ang Pope Benedict XVI ay pararangalan po ng Kongreso. Kasama natin sa balita, Conde Batak. RMN Report. Isang resolusyon ang inihain sa mababang kapulungan na lahat bigyang parangal at pagkilala ang nagretirong si Pope Benedict XVI. Nagkasaad sa House Resolution number 3038 na iniakda ni Bacolod City Representative Anthony Goles na marapat na kilalanin at pasalamatan ng Kamara ang Papa na nagpakita sa buong mundo na ang Pilipinas ay isang respetadong bansa ng mga Kristiyano. Itinangal din ang ikalawang santong Pilipino na si St. Pedro Calungsod sa termino ni Pope Benedict XVI na isang malaking karangalan para sa Pilipinas. Sinabi pa ni Goles na ang naturang resolusyon ay isa ring akbang ng Kamara para makipag-reach out sa simbahang Katolika makaraan ang kontrobersyal na pagsasabatas sa reproductive health law. Iniwanan na ni Pope Benedict XVI ang kanyang pwesto ngayong araw makaraang magsilbi bilang pinakamataas na leader ng simbahang Katolika sa loob ng 8 taon. Umaasa naman si Goles na maipapasa ang kanyang resolusyon sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Hunyo o bago matapos ang 15th Congress. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. No return, no talk. Yan ang naging pahayag ni DILG Secretary Maroas sa patuloy na pagmamatigas ng grupo ni Sulu Sultan Jamalul Kiram. Nalisanin na ang lahat dato Sabah, Malaysia. Ayon kay Rojas, hindi makipagnegosasyon ang pamalaan sa claims ng mga Kiram sa Sabah hanggat hindi pinapauwi ang mga ito o ng mga ito yung kanilang mga tauhan sa Sabah. Nabatid na mayroong mahigit sa 200 armadong tauhan ang mga Kiram na nananatili ho ngayon sa Sabah at handang makipaglaban makuha lamang yung Sabah. Sinabi ni Rojas na seryoso si Pangulong Aquino na tulungan sila sa kanilang claim, ngunit kinakailangan na masiguro lamang ang wala hong mapapahamak. Nabatid na ipinadala na ni Pinoy si Armed Governor Mujib Hataman para makipagnegosasyon sa mga Kiram. Una nang nanindigan naman si Sultan Kiram na hindi sila aalis sa Sabah at haharapin ang anumang kasong isasampa ng gobyerno ng Pilipinas. Nagbabala ang Philippine Society for Stem Cell Medicine sa publiko hinggil sa kaliwat ka ng stem cell therapy na gumagamit ng mga ipinalaglag na fetus. Sa interview ng RMN kay PSSCM spokesman at Philippine Medical Association Vice President Dr. Leo Olarte, nakakaalarma na ang bilang po ng mga kaso na anti-aging procedure na gumagamit ng stem cell galing sa sanggol at maging sa egg cells ng kababaihan. Bukod dito niya nagkalat din ang mga iba't ibang produkto na pampaganda tulad ng sabon, lotion at ang sinasabi ngayong soup number 7 na hindi naman anya mabisa. Meron ding mga binibenta na mga lotion, mga sabon, shampoo, tableta, kapsula, kasama na itong soup number 7 na ito'y walang katotohanan, no? Wala hindi mabisa at panluloko lamang, kaya wag nating patulan ito at
madidisgrasya lang tayo, maubusan lang tayo ng pera, gagastos tayo at wala namang katotohanan itong mga allegation nila, mga misrepresentation ito, fraudulent claims ito, mga kontrabando itong mga bagay-bagay na ito. Ang pagdiday ni Olarte, pawang panluloko lamang ang mga ito dahil sa injection procedure lamang. Ginagamit po yung stem cell. Ang totoo, ang stem cell ay ini-injection sa katawan, no? Hindi ito iniinom o pinapahid. Kaya, pagka ganon na pinapahid, iniinom, panluloko ito at paninira nga ito sa pangalang stem cell. Bago dito makasama nanawagan na opisyal ng Department of Health na bantayan ang practice nila sa bansa dahil sa pagiging unethical at immoral. Sa RMN News Nationwide pa rin, naitala na ho sa unang araw ng Fire Prevention Month ngayon ang sunog sa isang residential area sa Aurora Boulevard, Cubao, Quezon City. Kanina ho bandang pasado alas 5 ng madaling araw. Halos isang oras din bago naideklarang fire out ang sunog na umabot sa 5th alarm. Tinatayang nasa ₱250,000 ang halaga ng pinsala ng sunog sa may 30 kabahayan kung saan 6 hanggang 7 pamilya ang naapektuhan. 2 naman ang sinasabing nasaktan sa insidente kabilang na yung isang bombero na nahulog mula ho sa bubong at ang isang lolo na nahihirapan umanong huminga. Isang bata rin umano ang nawawala pa at patuloy pa rin hinahanap ngayon. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Unang araw po ng Fire Prevention Month, sinalubong nga ng sunog. Kasama natin sa Baitan Live si Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Sinalubong ng sunog ang pag-obserba ng Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso dito sa Cagayan de Oro City. Tinupok ng apoy ang isang lodging house sa Barangay Lapasan. 2 palapag ang nasunog na lodging house kung saan sa first floor ay isang tindahan. Ayon sa may-ari ng establishmento, nagsimula umano ang apoy sa itaas sa bahagi ng lodging house kung saan naiwanan ng isang trabahante ang ininit nitong tubig. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, tinatayang aabot sa 200,000 pesos ang danyos ng pangyayari. Dali namang naapulang apoy na umabot lamang sa 15 minuto dahilan hindi na ito kumalat pa sa iba pang mga kabahayan. Wala naman nasugatan o namatay sa pangyayari. Samantala, nagsimula na rin ngayon ang mga aktibidad para sa pag-obserba ng Fire Prevention Month na may temang makiisa, makialam at magtulungan para sunog ay maiwasan. Nanawagan naman ang BFP sa publiko na maaaring maiwasan nga ang sunog kung alam lang ng lahat ang mga dapat gawin. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Fire truck rekorida sa Aklan isinagawa naman bilang paghahanda sa Fire Prevention Month. Kasama natin sa balita Mel Tirazona ng RMN Kalibo. RMN Report. Isasagawa ngayong araw sa Aklan ang Fire Trucks Recorrida Sirena para sa obserbasyon ng Fire Prevention Month sa buwang ito. Isang maagang misa muna ang gaganapin sa lahat ng bayan ng lalawigan na merong fire station bago ang motorcade. Ayon kay Fire Inspector Donnie Torres, Fire Marshal ng Kalibo Fire Station, matapos ang kanilang motorcade, pag-inspeksyon naman sa mga commercial establishment ang kanilang gagawin para masiguro kung nakasunod ang lahat ayon sa alituntunin ng Fire Code of the Philippines. Maliban dito, ayon sa kanya, bibisita sila sa mga paaralan para magbigay ng tips sa mga mag-aaral kung paano maiwasan ang sunog. Kasama mo sa DYKR Kalibo, Mel Tarazona, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Nanya 3 ay kinakapos ng pushcart kasabay ng pagtanggal sa mga airport porters na epektibo po ngayong araw. Kasama natin sa Baitan Live, Joyce Adra. RMN Report. Karoon ngayon ang agawan sa pushcart sa mga pasaherong gumagamit sa NAIA 3. Sa harap ito ng pagtanggal ng MIA Management sa serbisyo ng porter sa NAIA Terminals matapos itong isa pribado. Ayon sa ilang empleyado ng airlines, sa NAIA 3 binawasan na ng MIA ang pushcarts dahil walang posters o wala ng porters na magliligpit nito. Epektibo rin ngayong araw ay may bayad ng 50 pesos o $1 ang porter sa NAIA Terminals. Kapansin-pansin din na ang unang tinamaan nito ay ang mga senior citizen at mga disabled na pasahero. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra, Tatak RMA. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Si Pinoy Buodo yung suporta sa congressional candidate ng LP sa Capiz, dating kongresista Bina Ticos. Kasama natin para sa Mission 2013, Michelle Oropio ng RMN Rojas. RMN Report.
Siniguro ni Presidente Benigno Noynoy Aquino III ang buong suporta sa kandidatura ng tumatakbong congressman ng 2nd District ng Capiz na si incumbent Mayor Mary Andaya na may bahay ng namatay na congressman na si Vic Andaya na kasamahan rin dati ng Presidente sa Kongreso. Sa kanyang pagtungo sa Sigma Capiz noong Pebrero 20 upang iproklama si Andaya at ilan pang kandidato ng LP, sinabi ng Pangulo na mahalaga na kasama sa pagtahak sa tuwid na daan ang liderato ng ikalawang distrito upang mas mapabilis ang pag-unlad. Kumpiyansa ang presidente na taglay nito ang malinis na track record na walang anumang bahid ng scam o iskandalo. Hindi naman napigil ng presidente na magparinig at batikusin si former Congressman Ferdinand Castro na siyang mahigpit na katunggali ng liderato sa naturang distrito. Tinira nito ang mga sementadong kalsada na sinasabing proyekto nito na nilagyan pa ng dugma ni Castro na ayon sa Pangulo ay pusong bato naman dahil sa kabiguan nitong magpakita at umaksyon sa oras ng kagipitan. Ayon sa presidente, aanhin ang magandang tinig, magandang magsalita kung oras de peligro ay absent naman. Ang pagtungo ng Pangulo sa nasabing bayan ay sa hiling na rin ni DILG Secretary Mar Rojas. Determinado kasi ang LP sa Capiz na maagaw ang liderato sa mga Castro na sumusuporta sa kabilang partido lalo na kay Vice President Jejo Barbinay na siyang nakalaban ni Rojas noong 2010 Vice Presidential race. Dahil kay Castro, malaki-laking boto rin ang nakuha ni Binay kay Rojas sa baluarte nito sa 2nd District ng Capiz. Kasama mo sa DYVR Rojas, Michelle Oropio, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Negosyo. Mga kasama, muli pong bubuksan ang pamanalukal ng Parañaque ang Special Program for the Employment of Students o tinatawag na SPES ngayong summer season para bigyan ng oportunidad ang mga estudyante na mapagtrabaho at kumita ngayong bakasyon. Ang SPES ay taon ng programa para sa mga estudyante na sa edad 17 hanggang 25 para sa on-the-job training sa mga tanggapan ng gobyerno. Ayon kay Parañaque City Mayor June Bernabe, bukod sa matutulungan pong kumita, layunin din ang programang maturuan na maging public servant, maging disiplinado, produktibo at iba pang magagandang pag-ugali ang mga mag-aaral. Katuwang sa naturang programa ng Parañaque Livelihood Resource Management Office, ang Department of Labor and Employment NCR. RMN News Abroad. Kasabay ng paglisan sa pwesto, umalis na rin ng Vatican si Pope Benedict XVI. Sumakay ang 85 anyos na Pope Emeritus, yan ang tawag ho sa mga nag-resign na Pontiff, sa Italian Air Force helicopter para dalhin sa isang villa at doon naman irahan. Nagbigay naman ng matamis na pamaalam ang nag-resign na Santo Papa para sa mga naroon sa lugar bago tuluyang umakyat ng helicopter. Nabatid na naroon din ang Swiss Guards para tiyakin ang seguridad ng resigned Pope. Sa ngayon ay nasa Castel Gandolfo sa Alban Hills, Italy, si Pope Benedict XVI. Mga kasama, live na live pa rin mula ho dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Biyernes, March 1, 2013. Sa mga taga-Gensan, susunod na po dyan sina kasamang Ina Daven at Brian Onyate sa RMN News Diretso Balitang General Santos sa DXMT 927. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, mga kasama, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Ako si Weng de la Peña. Ako si Badio Beras. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. Ang RMN Radyo mo nationwide. 60 years na mga kasamang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. Buong bansa. Isang boses ng balita. RMN News nationwide. Oras natin tatak alas 7:19 ng umaga. Tatak RMN. Hilig ng Pilipino ang kape, pero hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya't hanapin ang kapeng may kalidad na gawang Pinoy. Gaya ng Jim's 5-in-1 Coffee Mix. May halong ginseng, agaricus mushroom at reishi na